Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo muna ito. Kung ikaw ay buntis at bagong lipat sa isang baryo, kaya mo bang kiisin ang mga ngiti ng mga kapitbahay kung alam mong gusto nilang makuha ang laman ng sinapupunan mo? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lena, 27 taong gulang, at 6 na buwan ng buntis nang mangyari ang karanasang ito. Ang akala ko'y panibagong simula lang ang paglipat ko sa baryo ng kababata kong si Evie. Pero hindi ko alam, doon pala magsisimula ang pinakakinatatakutan kong bangungo. Pag-alis sa lumang buhay. Hindi naging madali ang sitwasyon ko sa Maynila. Nakikitira lang ako sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. At araw-araw, initiis ko ang pang-aalipusta. Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na kinaya. Doon pumasok si Evie, kababata ko pa mula pagkabata. Tinawagan niya ako isang gabi. Lena, dito ka na lang muna sa amin. Libre ang tirahan, ligtas ka pa. Ako na bahala. At dahil wala na akong mapuntahan, inanggak ko ang alok niya. Pagdating sa baryo, pagbaba ko ng boss, sinalubong ako ni Evie. Nakangiti siya, pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang may itinatago. Sumakay kami sa lumang sasakyan at dumiretso sa baryo nila. Pagpasok namin, sinalubong ako ng mga kapitbahay. Lahat nakangiti, lahat masyadong masigla para sa oras ng gabi. May dala pa silang pagkain, dinuguan, puto, at pansi. Para sa iyo yan, Lena, bilang pagsalubong sa ating bagong kapitbahay, sabi ng isang matandang babae. Nagbasalamat ako, pero nang matikman ko ang dinuguan, may kakaiba sa lasa. Hindi ito karaniwang baboy. May kung anong tapang, may kung anong lagkit, at tila may kirot sa sikmura ko matapos. Ang unang gabi, inihatid ako ni Evie sa maliit na silid sa ibaba ng bahay nila. Pagpasok ko, napansin ko agad, napakaraming rebulto ng santo, pero kakaiba ang anyo. Para bang hindi mga mukhang nakasanayan natin sa simbahan. Kinabahan ako, pero dahil sa pagod, nahiga na lang ako. Hawak-hawak ang tiyan ko, kinausap ko ang baby. Anak, dito muna tayo. Makakaraos din tayo. At nakatulog ako ng hindi namamalayan. Mga kakaibang palatandaan. Kinabukasan, inaya ko ni Evie na sumama sa pista ng baryo. Doon ko nakilala ang iba pang buntis. Kakaunti lang pala kami. Isang matanda ang lumapit, si Aling Marda, na ayon kay Evie ay manggagamot daw. Malusog ang dinadala mo, iha. Pero para masigurado, may ibibigay akong inumin para sayo. Libre lang. Para mas lumakas ang bata. Nag-alangan ako, pero sa harap ng maraming tao, napilitan akong kanggapin. Ang pagdududa. Habang tumatagal, napapansin ko, wala akong nakikitang mga isda o manok sa baryo. Puro karne lang ang kinakain nila, at laging may kakaibang lasa. Minsan, habang naglalakad, nakita ko ang mga balat na nakasampay sa araw. Hindi balat ng hayo. Hindi ko masabi, pero parang balat ng cow. Napatakbo ako pauwi, pero nasalubong ako ni Evie. Lena, saan ka galing? Bawal kang mag-ikot ng mag-isa. Lalo na sa lagay mo. Nginitian niya ako, pero mas lalo akong kinilabutan. Ang babala. Isang hapon, may nakasalubong akong matandang lalaki sa labas ng baryo. Nagpakilala siya bilang Mangrado. Bakit ka nandito, iha? Buntis ka pa naman. Hindi mo ba alam? Ang baryong ito, pugad ng mga aswang. Ginagawa nilang alay ang mga buntis, lalo na ang mga sanggol sa sinapupunan. Parang gumuho ang mundo ko. Gusto ko sanang tawanan, pero ang bawat salitang binitiwan niya, ugma sa mga nakikita ko sa baryo. At bago siya lumisan, bumulong siya. Mag-ingat ka. Ang kababata mong si Evie, hindi siya inosente. Ang pagbalik sa bahay. Pagkatapos kong makausap si Mangrado, halos manghina ang tuhod ko sa kaba. Nakatingin siya sa tiyan ko, bago siya tuluyang kumalikod. Alay ka, yon ang huli niyang sinabi. Habang naglalakad pabalik sa bahay ni Evie, pakiramdam ko'y may mga matang nakasunod sa akin mula sa mga puno at dilim ng kalsada. Ang bawat yabag ko, parang may kasabay na yabag sa gilid ng daan. Pagdating ko, nadatnan kong naghihintay si Evie sa may pintuan. Lena, saan ka ba galing? Halos 1 oras kang nawala. Hindi ako nakasagot agad. Pinilit kong ngumiti. Naglakad lang ako sandali. Gusto kong mag-unat. Kumingin siya sa akin ng matalim. Parang sinusuri kung nagsisinungaling ako. Pero saglit lang iyon bago siya muling ngumiti. Halika, may handa sa kabilang bahay. Inaantay ka na nila. Ang handaan. Ayokong sumama. Pero wala akong lakas ng loob na tumanggi. Pagdating namin sa kabilang bahay, sinalubong kami ng mga tao na masyadong masaya. Parang may malaking kagumpay. Puno ng pagkain ang lamesa,
menudo, karikar, dinuguan, adobo. Napansin ko, wala ni isang gulay. Lahat puro karn. Umupo kami sa mesa, at agad akong inalok ng isang matanda. Kumain ka na, iha. Lalo na't malapit na ang oras. Anong oras? Tanong ko. Pero ngumiti lang sila sabay-sabay, sabay sabing. Malalaman mo rin. Kinilabutan ako. Parang may sikreto silang pinaghahandaan. Kumain ako ng kaunti, pero hindi ko na kaya ang lasa. May kakaibang tapang na hindi maipaliwanag. Ang misteryosong inuming. Pag-uwi namin, binigyan ako ni Ivy ng bote. Lena, ito, inumin mo. Vitamins daw, galing kay Aling Marda. Para sa babi mo. Tinitigan ko ang bote. Wala itong label, kulay dilaw ang laman, at may kakaibang amoy. Parang halong halamang gamot at dugo. Pwede naman akong bumili ng vitamin sa botika. Hindi mo na kailangan. Libre ito. Mas mabisa. Trust me. Pinilit kong ngumiti. Pero tinago ko na lang sa mesa. Hindi ko kayang inumin. Ang unang bangungo. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Habang nakahiga, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. At nang imulat ko ang mga mata ko, may nakaupo sa dibdib ko, isang nilalang na payat, mahaba ang mga kuko, at walang mukha. Anging itim na butas lang ang mga mata. Hindi ako makasigaw. Nakahawak ito sa tiyan ko. Para bang pinapakinggan ang tibok ng sanggol. Paglingon ko sa gilid, nakatayo si Ivy, nakangiti. Relax ka lang, Lena. Para ito sa ikabubuti ng lahat. At bigla kong nawalan ng malay. Pagkagising ko, umaga na. Walang tao sa kwarto. Hawak ko ang tiyan ko, okay pa rin si Bobby, gumagalaw. Pero basang-basa ng pawis ang katawan ko. Bangungot lang ba yun o totoo? Ang pagdududa kay Ivy. Kinabukasan, dumating si Ivy na may dalang prutas. Ang ganda ng kutis mo ngayon, Lena. Blooming na blooming. Sabi ko na nga ba, bagay ka talaga dito sa atin. Pinilit kong ngumiti, pero iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Sa isip-isip ko, siya ba ang dahilan kung bakit ako nakakaranas ng mga ganito? O totoo kaya ang sinabi ni Mang Rado? Habang nag-uusap kami, bigla kong napansin ang lig ni Ivy. May bakas ng sugat, parang kaga. Tinakpan niya agad yon ng panyo nang makita niyang nakatingin ako. Nadulas lang ako kahapon sa kusina. Mabilis niyang paliwanag. Pero sa isip ko, hindi kagat ng kutsilyo ang itsura nun. Kagat ng tao. Ang pagkawala ni Diana. Kinagabihan, nagpunta ako sa bahay ni Diana, ang isa pang buntis na nakilala ko noong handaan. Pero sarado ang bahay. Tumawag ako sa loob, walang sumasagot. Lumapit ang isang kapitbahay at bumulong. Huwag ka nang maghana. Wala na si Diana. Anong ibig mong sabihin? Lumipat na raw. Pero hindi na siya nakita mula kagabi. Nalaglag ang puso ko. Kung totoo ang sabi ni Mang Rado, baka siya na ang susunod na biktima. Ang lihim sa ref. Pagbalik ko sa bahay ni Ivy, nauhaw ako kaya binuksan ko ang ref. Doon ko halos mabitawan ang hininga ko. Nakita ko ang mga plastik na bag na puno ng karne. Pero hindi ito karaniwang karne. May balat, may buho, at may mga piyaso ng kuko. Agad kong isinara ang ref. Nanginginig ang kamay ko. Narinig ko ang boses ni Ivy mula sa likod ko. Hinahanap mo ba ang prutas? Napalingon ako. Nakatayo siya sa dilim, nakangiti. Wala akong prutas ngayon, Lena. Pero marami tayong laman. Mapakali. Habang nakahiga, naririnig ko ang mga bulungan mula sa labas. Para silang nagdarasal. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Doon ko nakita ang halos lahat ng taga-baryo na nagtipon sa gitna ng maliit na plaza. May sinding apoy, may mga rebulto, at may nakapaloob sa bilog, isang buntis na babae. Nanlaki ang mata ko nang makilala ko siya. Si Diana. Nakaupo siya sa gitna, nakatali, at umiiyak habang dinadasalan ng mga matatanda. Nakapaligid ang mga tao, lahat nakataas ang kamay, parang may hinihinging kapalit. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Mang Rado, totoo ang sinabi niya. Ang pagbabalik ni Ivy. Hindi ko na malayang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Lena. Napasigaw ako nang makita si Ivy, nakasilip sa may pintuan. Anong nakita mo? Malamig niyang tanong. Wala. Lumapit siya, at mas lalong lumiwanag ang mukha niya, dahil sa ilaw mula sa apoy sa labas. Doon ko nakita, ang mga mata niya, pulang-pula, parang mata ng hayop. Umupo siya sa gilid ng kama ko at hinaplos ang tiyan ko. Malapit na, Lena. Malapit nang dumating ang gabi ng sakripisyo. At alam mo bang ikaw ang pinakamahalaga sa lahat? Napaatras ako, halos mahulog sa kama. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya at marahang bumulong.
Ang sanggol mo siya ang magbabalik ng pinuno namin. Ang pag-iwas. Kinabukasan, nagkunwari akong hindi ko naalala ang nangyari. Kinausap ko si Evie ng normal, kumain ako ng konti, at nagsabing kailangan kong magpahinga. Pero ang totoo, may plano na ako. Kailangan kong makaalis sa baryong iyon bago pa mahuli ang lahat. Habang naglalakad-lakad kami ni Evie papunta sa maliit na bukirin, bigla kong nagsabi, "Pwede ba akong pumunta sa bayan bukas? Kailangan ko ng check-up para sa baby ko." Tinitigan niya ako ng matagal bago siya ngumiti. "Hindi mo na kailangan. May manggagamot na dito. Liber." Pero sanay na ako sa ospital. Hindi pa ako natatapos magsalita. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. "Lena, wag mo nang pilitin. Wala kang ibang kupuntahan." Ang pagkatagko kay Mang Rado. Kinagabihan, nakahanap ako ng tiempo. Nagkunwaring natutulog si Evie sa sala. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Bitbit ang maliit na bag. Naglakad ako papunta sa dulo ng baryo. Doon, sinalubong ako ng malamig na hangin at katahimikan. Hanggang sa may humawak sa balikat ko. "Lena." Napatalon ako. Pero nakahinga ng maluwag nang makita ko si Mang Rado. "Sinabi ko na sayo, hindi ka ligtas dito. Pero bakit ka pa bumalik? Wala akong magawa. Wala akong mapuntahan. At ngayon alam ko na. Aswang sila. At gusto nila ang anak ko." Tumango siya. "Tama ka. Pero hindi lang sila basta aswang, sila ang kagapagdala ng ritual. Sa tuwing may bagong panganak, o may buntis na pulad mo, ginagawang alay para maibalik ang kanilang pinuno." Nanlaki ang mga mata ko. Si Evie, kababata ko, kasama siya sa kanila. Mas masahol pa, bulong ni Mang Rado. Asawa siya ng pinuno na gustong buhayin. Ang pagbabalik sa bahay. Agad akong bumalik kay Evie. Nagkunwaring walang nangyari. Pero sa isip ko, kailangan ko nang makontak ang asawa ko. Sa loob ng kwarto, kinuha ko ang cellphone na itinago ko. Naka-silent mode iyon para hindi nila marinig. Agad kong tinawagan ang asawa ko. "Edric, makinig ka. Nasa baryo ako ng kababata kong si Evie. Aswang sila. Gusto nilang ialay ang anak natin. Kailangan mo akong sunduin. Kailangan ko ng kulong. Lena, Diyos ko, maghintay ka. Papunta ako diyan. Kukuha ko ng tulong." Napaluha ko. Akala ko wala na akong pag-asa. Pero may lakas pa akong kumapi. Ang paghahanda. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Evie sa sala. May hawak siyang itim na plastic bag. "May dala akong espesyal na pagkain para sa'yo, Lena, para maging malakas ka mamaya." "Anong meron mamaya?" Ngumiti siya, nakatingin diretso sa tiyan ko. "Ritual." Ang simula ng ritual. Gabi na. Pinilit kong kumalma habang nairinig ko ang mga yabag sa labas. Tinawag ako ni Evie. "Lena, halika na. Oras na." Nang lumabas ako, halos mabingi ako sa tunog ng mga tambol at sigawan ng mga tao. Nakapila silang lahat, hawak ang mga kandila, at sa gitna ng plaza ay may malaking bilog ng apoy. Doon nila ako pinaupo, katabi ng rebulto ng santo na hindi ko kilala. "Mga kabaryo," sigaw ni Aling Marda. "Narito na ang bagong buhay. Narito ang susi sa pagbabalik ng ating pinuno." Sabay-sabay silang sumigaw. "Alay! Alay! Alay!" Halos mabingi ako sa sigawan. Hinawakan ako ng dalawang babae at pinili akong ihiga. Ang pagdating ni Edric. "Lena!" Pamilya ang boses na tumawag. Napalingon ako, si Edric, ang asawa ko, nakatayo sa dulo ng plaza, pawisan, sugatan, pero may hawak na bawang, asin, at isang bote ng holy water. Kasama niya si Mang Rado, may dala namang rosaryo at krus na kahoy. Nagkagulo ang mga tao. Sigawan, sutsot, parang mga hayop na nabahala. "Hindi kayo makikialam," galit na sigaw ni Evie. Lumapi siya sa gitna, nanlilisik ang pulang mata. "Ang bata ay para sa amin." Ang labanan. Nagbuga ng dasal si Mang Rado, malakas at tuloy-tuloy. "Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, sa pamamagitan ng krus at banal na salita, itaboy ninyo ang kasamaan." Sabay-saboy ng holy water sa mga taong nakapalibo. Isa-isa silang napapaatras, nagngangalit, sumisigaw na parang mga hayop na nasusunog ang bala. Lumapit si Edri sa akin. Inatanggal ang tali sa aking mga kamay. "Lena, huwag kang bibitaw. Ililigtas kita at ang anak natin." Pero bigla kong hinila ni Evie. Malakas siya, parang wala ng pagkatao. Hinawakan niya ang tiyan ko at bumulong. "Hindi mo maintindihan, kailangan namin ang bata. Para muling mabuhay ang pinuno ko, ang asawa ko." "Baliw ka na, Evie," sigaw ko. "Hindi na siya mababalik." Ang pagbagsak ng puro.
Biglang nag-apoy ang paligid ng ibuhos ni Mang Rado ang langis na may halong asin at dasal. Ang mga bahay ay nagliyab, ang mga sigaw ng mga tao'y parang alulong ng mga asong nakikipaglaban sa kamatayan. Hinila ko ni Edric palayo habang nagpupumiglas si Evie. Pero bago siya tuluyang lamunin ng apoy, kumingin siya sa akin. Lena, hindi pa dito naggatapos. Kahit saan ka pumunta, hahanapin ka namin. Hahanapin namin ang anak mo. At sa huling salitang iyon, nilamon siya ng apoy. Ang pagligtas. Tumakbo kami palabas ng baryo. Sa dulo ng daan, naroon ang ilang mga armadong tao na kampi ni Mang Rado, may dalang balil at sulo. Hindi nila hinayaang makatakas ang natitirang mga aswang. Lahat sila'y sinunog, ang buong baryo ay tinabunan ng apoy at abo. Habang naglalakad palayo, yakap ako ni Edre. Tapos na, Lena. Ligtas ka na. Ligtas na ang anak natin. Pero kahit hawak niya ako, hindi ko maalis ang boses ni Evie sa tenga ko. Hahanapin namin ang anak mo. Ang bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Sa wakas, naisilang ko ang aming anak, isang malusog na batang lalaki. Nagkatuloy kami sa tahimik na pamumuhay sa malayong bayan, malayo sa mga alaala ng baryo. Pero tuwing gabi, bago ko patulugin ang anak ko, napapatingin ako sa dilim ng bintana. Minsan, pakiramdam ko may mga matang nakamasid. Minsan, may naririnig akong bulong na hindi ko maipaliwanag. At sa bawat bulong, isa lang ang malinaw na salita. Hindi pa tapos. At yan ang kwento ko, kwentong tunay na hindi ko malilimutan. Kung ikaw, mapapadpad sa isang baryo na tila sobrang bait ng lahat ng tao, mag-isip ka muna. Dahil minsan, ang ngiti ay hindi pala tandaan ng kabutihan, kundi pabalat bunga lamang ng isang nilalang na gutom sa laman.